Hi guys, hi mga ka-Ergan. Pasensya na, medyo ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video at medyo naging busy. At yun nga, gaya na napangako ko last time, gagawa dapat tayo ng comparison between yung Walter Rain M2 tsaka yung Gamo Roadster natin, yung PCP versus brake barrel. Kaso sa sobrang init din, hindi rin ako basta-basta makagawa ng video sa labas kasi sobrang init. So pasensya na muna. So sa ngayon, naisipan ko lang gumawa ng video para ipakita sa inyo yung comparison ng multi-pump tsaka ng CO2 ng mga pistols natin. Yung naging example ko sa inyo before is yung Crossman. Ito yung Crossman 1322. Yan. Ito yung multi-pump. Okay. And versus dun sa 2240 na CO2 na etong sa akin kasi is modified na to, no. Nilagyan natin siya ng thread sa dulo para pwede mo lagyan ng silencer. So actually medyo maingay ito. So kung backyard plinking kayo, backyard target shooting o kaya sa loob ng bahay, sarap gamitin to. Kasi ito adjustable to eh. Anyway, mamaya papakita ko sa inyo paano naging adjustable. Tsaka mahaba ang barrel nito. Pero fun fact, ang barrel nito pwede nyo pa rin ilagay dito. Basta pareha sila, 22 caliber. Pwede nyo ilagay yung barrel nito dito para maging mas mahaba siya. Medyo awkward lang tignan pero yun lang. At least pwede siya. Okay. So dito muna tayo sa 1322. So yung sinasabi ng multi-pump, kung mapapansin nyo to, meron tong pump dito, yan. Okay. So ngayon yan, ito, safe yan. Safe kahit anong gawin natin. Actually, hindi ko pa naman ito pinapump. So kahit tanggalin natin yung safety niya, wala ito. Hindi ito puputok. Okay. So yung tinatawag na multi-pump, ito yan. So pag ginano nyo siya, yan, nag-compress na kayo ng air dito sa cylinder niya. Yun yung one pump. Okay. One pump. So pag ito nilagay nyo na ito, yung kinasa nyo, single shot lang siya, no? Nilagay nyo na siya ng pellet. Yan. Tapos tinanggal nyo yung safety. Yan. Yan. Pwede na siya kahit isa lang. Pero hindi siya ganun kalakas. Tsaka malapitan lang yun. So ang maximum nito is 1 to 10 pumps. Yung 10 pumps nito, yun yung pinakamalakas nun. And according dun sa manual ni Crossman, nasa 400 to 600 FPS daw yun. Pero hindi ko pa nasusubukan eh. Yan. So yun lang, pinakita ko lang. Yan yung multi-pump. Yan. Gaganyan nyo. So isa, dalawa. Yan, medyo patigas ng patigas yan. So, apat. Okay, yan. Medyo malaki na yan, no? So, wag natin i-dry fire. Kasi baka masira natin. So, ako, ginagamit ko is itong JSP Exact. Yung ginagamit natin. So, konti na lang to. Pero pakita ko lang sa inyo na ito yung ginagamit natin. 22 to. Pero ano to eh? 15.8 kita ba? 15 grains. Ayan. Maganda gamitin to, lalo sa mga PCT, maganda gamitin. So ito na siya, 0.22. Yan lang paglagay niyan. Yun nga, ulitin ko, single shot tong mga to, ha. Yan. Okay. Yan, so wala na siyang safety. May ano naman tayo dito. May pellet catch tayo dito, kaya pwede ko ito paputokin dito. So ayan. Medyo malakas, diba? Yan yung multi-pump. Yan yung tinatawag ng multi-pump. Okay. Ang kainaman dito, wala na kayong gagastusin. Pellets lang. Kasi wala kayong kakarga dito ng CO2 or ano pa man. Diba? So ito, hindi ko ito malagyan ng silencer kasi wala akong mabili na eh. Wala akong makakuha pwedeng gumawa ng pang-thread dito eh. So, yun naman kasi sabi ko nga sa inyo, minimum na yung 3 pumps. Pwede na yun.
nakakapatay na ng mga daga yun. Pero depende rin sa laki ng daga, no? Pag medyo maliliit lang, mga 3 pwede na yan. Pero kung malalaki na, kung kaya nyo i-max ng 10, max nyo ng 10. Diba? Yun lang ano dito. Single shot na. Tapos pump kayo ng pump para lang ang tawag dito, makaputok. Diba? Yun ang pinakaiba niya. Yung CO2 naman natin, ito siya. Okay. Single shot din to. Bolt action. Okay. Bolt action din to. Ayan. Ganon. Okay. Ganon din yung safety niya. Ganon lang. Push. Push. Ayan. Push inward para i-activate yung safety. Tapos sa kabila naman, push yung pa left para yan. Para matanggal yung safety niya. So, ang gamit kong silencer dito is ito, BSA. Ito yung gamit natin doon sa isang PCP natin sa R10 natin. BSA R10. Okay. So, pwede na siya dito. Laki tahimik nito pag itong ginamit nyo dyan. Yan. Yan. Pag nakalagay yun dyan. Medyo astig yung dating. Para kayong hitman. Okay. Yan. Tapos maganda dyan. Kasi ito, ang problema lang kasi dito, nung nilagyan ko ito ng thread, nawala na yung ganito. Yung pang iron sight niya. Kasi meron din yun eh. Ito. Meron din siya eh. Dapat may katugma dito yan. Kaso wala nang gagawa nga nang nagpalagay tayo nito ng thread. So maganda dito is lalagyan nyo ng scope. Pero yun, papalitan nyo pa rin to. Medyo madaming gagastusin. Ano. Pero ito maganda na to pang malapitan. Tsaka pag naging kabisado nyo na rin naman na to, na may ganito, na wala nang sight sa harap. Pag nakabisado nyo naman na to, okay naman na. Ano yun? Astig lang yung dating niya. Tsaka tahim kasi siya. Okay. So, alisin ko muna na guys. Okay. So, remember, yun yung multi-pump. Ito, sandali ah. Ito ang multi-pump natin. Wala na kayong gagastos eh. Dito naman, gagastos ko yun ito. CO2. 12 grams. Ito, ang ano pa nito is, ang power ng CO2 is naapektuhan ng klima. Pag sobrang lamig ng panahon, medyo mahina na siya. Pag mainit naman, ang lakas naman ito. Okay? So, yung isang downside nito, bukod sa gagastos ka dito, yung temperature din niya. Tsaka nga pala, pagka ito ginamit nyo, so nilagay nyo na, kasa, lagay ng, open bolt, lagay ng pellet, close bolt, putok. Tapos pag binilisan nyo ulit yung next shot nyo, may tendency minsan mahina yung second shot compared dun sa first shot. Kasi parang ano eh, alam niyo yun, kailangan niya na konting oras, hindi naman oras, segundo, para mabuo niya ulit yung power niya. Ganun. Pero pag sobrang init naman siguro, hindi na kailangan yung ganun. So yun lang yun, yun lang yun. Ito, constant yung power nito. Okay, constant yan. Okay, dito naman, ang ano naman nito is ito, bubuksan nyo itong sa harapan. Okay. Diyan ilalagay nyo CO2. Mahaba yung thread niyan kasi kailangan kapit-kapit yan. Yan. So yung loob na yan, diyan nabubuo yung power nito. Okay. Pero dito kasi, para palaging nalulubricate yung loob nito kasi ang hirap din kasi sa mga ganito CO2. Yung sa dulo nito, dito sa loob, may goma yun, may rubber seal yun, na pag yun natuyo, kumukunat. So, ang tendency nun is pag saksak nyo pala nito, sumisingaw na. So, dapat, kagamit kayo ng ito, yung Crossman na Pelgan oil. Buksan nyo lang siya, tapos ipatak nyo dito. Okay? Patak nyo lang dyan, kahit isang patak lang. Tapos, tsaka nyo siya ipasok sa loob. Pag ano, pasok nyo siya sa loob. Okay? Pag pinasok nyo sa loob, isarado nyo. Pag hinikpitan nyo to, okay, may maririnig kayang hiss sound, hiss, parang sumingaw ng konti. Konti lang naman yun. Ibig sabihin nun, pinuno niya na ng hangin to, yung cylinder niya. Yun lang yun.
pwedeng ito. Pwedeng ito. May nabibiling ganito. Okay din to. Okay din to. So, pasensya na kaya sa ingay ng mga aso. May mga tao din kasi sa labas eh. So yan. Yan yung sa CO2. So usually ito, maximum nito mga 20 shots siguro. Pwede to. Pwede to. Depende rin nga sa panahon. Okay. So ito siya. So ngayon hindi ko muna gagamitin guys ha. Pasensya na. Basta yun lang. Pinakita ko lang sa inyo. Single shot siya. And gumagamit siya ng CO2. Consider nyo sa expense nyo. Gagamit nyo kayo ng Pelgan oil. Okay. Basta yun lang yun. Ito papasok ko. Ang nilagay nyo. Papasok. Kasi yun nagpipierce ng butas nito nandito sa loob. So yun, medyo mainit yung mga aso. Pasensya naman guys. Ngayon yun lang yung pinagkaiba nilang dalawa. Multi-pump versus yung CO2 2240. Kung kaya nyo bumili pareho, di mas okay. Ito kasi, pwede siyang continuous shot. Ibig sabihin, mas mabilis yung follow-up shots dito. Kasi kasalang kayo na kasi. Yun, magpapump pa kayo. Yun lang yung downside nun. Pero sa gastos, mas matipid to. Kasi ito lang binili nyo tsaka pellet. Ito, bibili kayo nito, CO2. Siyempre, hindi ka naman mag-enjoy sa isa lang. Tsaka yun nga, sabi ko sa inyo, pag ginamit nyo to, sinaksak nyo to, kailangan ubusin nyo. Kasi sayang lang. Sisingaw at sisingaw din yan. Tapos, yun. Ito, ilalak nyo siya pag nilagay nyo sa loob. So, anyway, yun lang muna sa ngayon guys. Medyo gipit din ako sa oras. Hopefully next time makagawa na tayo ng maganda-ganda pang mga video. Pero ito parang ano lang to, sinishare ko lang sa inyo yung mga ano ba dito mga tungkol sa mga airguns. Sinishare ko lang sa inyo. Para at least diba, pag tumingin kayo ng airguns, familiar na kayo ano yung multipump. Pero mga multipump na rifle, yung malalaki. Basta pag sinabi nyo multipump palaging ganyan. Usually 10 maximum pump lang yon. Huwag nyo na siya exceed doon kasi baliwala na yun. Ganun lang yan. Hanggang 10 lang talaga siya. Yun na yung maximum power niya. Pero sa power wise, ang 10 nito, kaparehas na ng single shot nito. Parehas sila. Kaya sabi ko sa inyo, palaging malakas to. Kaya nilagyan ko to ng silencer. Ito kasi, pag 3 pumps lang, pwede na yan. Hindi na masyadong maingay yan. Pero pag 10 pumps yan, malakas yan. Maingay yan. Yun nga lang ulit, high accuracy ito. Kasi, mas mahaba barrel na ito. Ito hindi. Pero parehas naman silang threaded. So, maganda rin yung tama. So, anyway guys, yun lang muna. Kung nag-enjoy kayo dun sa mga tutorial natin, ganun, please help the channel. Like, share, and subscribe. Malaking tulong din po yun. At hopefully, makaipon-ipon tayo unti-unti lahat ng mga airgun try natin bilhin para may pakita natin sa inyo. Tapos siguro in the long run din, syempre hindi ko naman ikikip lahat yung airgun yun. So pagka pwedeng ibenta natin online or iparapol natin, bahala na. Basta ganun, gagawa tayo palagi ng mga video tungkol sa mga airguns. Anyway guys, keep safe. Thank you. Bye bye.